Kamusta po? Ako po, si Dong Benigno Gomez. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang aking naging espesyalisasyon ay ang kalusugan ng mga kalalakihan, partikular na ang kapakanan ng mga ginoong edad 60 pataas. Sa aking praktika, nagkaroon ako ng pribilehiyong makasalamuha ng malapitan ang libu-libong kalalakihan, pakinggan ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pagsisisi, at ang kanilang mga sandali ng malalim na pag-unawa. Isang karaniwang tema ang aking natuklasan, marami sa atin ang hindi talaga naturuan kung paano unawain ang mga kababaihang kasama natin sa buhay. Ang ating mga ama, mga tagapagturo, kahit na ang ating pinakamatalik na mga kaibigan ay sinangkapan tayo ng mga kasanayan para magtayo, magkumpuni at lumaban. Ngunit ang emosyonal na tanawin ng ating pinakamalapit na mga relasyon, iyon ay madalas na isang teritoryong hindi pa natin napapag-aralan. Ngayon, habang tayo'y nasa mga huling kabanata na ng ating buhay, napakaraming kalalakihan ang nakakaramdam ng isang tahimik na katanungan. Bakit walang nagturo sa akin nito ng mas maaga? Ang natutunan ko sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pag-uusap na puno ng luha at makapangyarihang sandali ng katotohanan, ay hindi tayo nagiging imyuno sa mga komplikasyon ng pag-ibig o sa sakit ng hindi pagkakaunawaan dahil lamang sa pagtanda. Sa katunayan, madalas pa nga tayong mas inilalapit nito sa puso ng kung ano talaga ang mahalaga. Mayroong ilang pangunahing emosyonal na katotohanan tungkol sa mga kababaihan, malalim madalas na nakatagong mga katotohanan na karamihan sa mga lalaki ay lubusan lamang nauunawaan kapag parang huli na ang lahat. Hindi ito tungkol sa panandaliang atraksyon o mababaw na karisma. Ito'y tungkol sa malalim na koneksyon, makabuluhang presensya, at ang pamana ng pag-ibig na ating iniiwan. Ito ang mga mismong elemento na tumutukoy kung ang isang babae ay nararamdamang pinahahalagahan o tinitiis lamang. Ang mahirap na bahagi, maraming mga lalaki ang nakakaunawa lamang sa mga katotohanang ito matapos mangyari ang pinsala, matapos ang isang diborsyo, matapos manahan ang isang malalim na katahimikan, matapos siyang tumigil sa pag-abot. Ngunit narito ang magandang balita. Kung naririnig ninyo ito, hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa kayong oras-oras para muling buuin, muling kumonekta at ibalik ang mga bahagi ng inyong relasyon na maaaring hindi ninyo alam na nasira na pala. Dahil sa oras na maunawaan ninyo ang mga katotohanan ito, sa wakas ay mauunawaan ninyo kung ano ang maaaring sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong kabiyak sa simula pa lang. Pangako ko sa inyo, ilan sa mga pananaw na ito, lalo na ang ika-6, ay malamang na makapagpatigil sa inyo. Ito'y isang bagay na halos lahat ng lalaking nakasama ko sa trabaho ay hiniling na sanay nalaman nila mga dekada na ang nakalipas. Simulan natin sa unang katotohanan, at magiging tapat ako, ito'y mas tumatama habang tayo'y tumatanda. Nakita ko ito sa tahimik na mga sulyap ng mga asawa, narinig ko sa mga naluluhang salita ng mga anak na babae, at nasaksihan ko ang pagsisisi sa mga lalaking nakaupo sa aking harapan, nais na sanay maibabalik nila ang oras at gawin ang mga bagay ng iba. Una, nais niyang maramdamang nakikita. Hindi lang tinitingnan, mayroong isang banayad
na sandali madalas na hindi napapansin ng mga lalaki hanggang sa ito'y matagal nang lumipas kung kailan nagkakaroon ng pagbabago. Hindi ito dumarating na may sigawan o pagdadabog ng pinto. Mas tahimik ito. Ito'y nasa paraan ng kanyang paghinto, sa pagbabahagi ng mga detalye ng kanyang araw, sa paraan ng kanyang ngiti na nagiging magalang ngunit hindi lubos na umaabot sa kanyang mga mata, sa paraan ng kanyang pagtigil sa pag-aasam na mapapansin mo. Doon ito nangyayari, ang mabagal na pag-anod mula sa simpleng pagtingin lamang patungo sa pakiramdam na lubos na hindi nakikita. Ito ang bahaging walang nagbabala sa atin. Bilang mga lalaki, lalo na sa ating henerasyon, na kondisyon tayo na maging tagapagbigay, tagapagtanggol at tagalutas ng problema. Sinabihan tayo na kung tayo'y laging nariyan, masipag magtrabaho at nananatiling tapat-sapat na iyon. At sa maraming paraan, mahalaga ang mga ambag na iyon. Ngunit hindi iyon ang kabuuan ng larawan, hindi para sa kanya. Ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa sila'y nakaupo na mag-isa sa isang tahimik na silid o pinagmamasdan ang kanilang asawa sa loob ng 40 taon na nakatingin sa bintana na may malayong ekspresyon, ay hindi siya humihingi ng mga magarbo o engranding bagay. Hinihiling niyang mapansin, makita, hindi lamang para sa kung ano ang ginawa niya, kundi para sa kung sino siya, sa kaibuturan niya habang siya'y nagbabago sa paglipas ng panahon. Ito'y isang lihim na nais malaman ng napakaraming matatandang lalaki, mga dekada na ang nakalipas ang pangangailangan ng isang babae na maramdamang nakikita ay hindi nababawasan habang tumatanda. Ito'y lalo pang tumitindi. At habang tayo'y maaaring bumagal sa pisikal, hindi siya humihinto sa pagbabago. Siya'y patuloy pa ring lumalago, natututo at nakakaramdam. Ngunit kung hindi mo aktibong hinahanap ang mga pagbabagong iyon, kung hindi ka nakikinig sa pagitan ng mga salita, sa huli, titigil na siyang ipakita ang mga ito sa iyo. Ang isang babae ay ayaw makipagkumpetensya sa telebisyon, sa telepono o sa iyong katahimikan. Nais niyang tingnan mo siya tulad ng pagtingin mo noong kayo'y mga kabataan pa, kung kailan bawat sulyap ay nagpapahiwatig ng nakikita kita at masaya akong narito ka. Hindi dahil sa kung ano ang suot niya, hindi dahil may gusto ka, kundi dahil lamang ang kanyang presensya, ang kanyang pagkatao ay malalim pa ring mahalaga sa iyo. Maaaring iniisip ninyo, hindi ako magaling sa salita o hindi ko alam kung paano ipahayag ang mga bagay tulad ng ginagawa niya. At ayos lang iyon. Hindi mo kailangan ng matulain na mga talumpati. Kailangan mo ng presensya. Kailangan mo ng pagkamausisa. Kailangan mong tanungin siya at tunay na magmalasakit sa mga sagot. Kailangan mong tandaan na hindi na siya ang babaeng dati niyang anyo noong 30 anyos pa lamang at ayaw na niyang maging ganoon. Nais niyang malaman na pinapansin mo pa rin ang babaeng kanyang kinahinatnan. Nasa maliliit na bagay ito ang huminto sandali para sabihin sa kanya na mukha siyang payapa habang nagbabasa ang tanungin siya kung ano ang iniisip niya. Kamakailan ang mapansin kapag tila may kakaiba sa kanya at marahang sabihing, mahal, napapansin kong may gumugulo
sa isip mo? Gusto mo bang pag-usapan? Ang mga sandaling ito ay maliliit ngunit sagrado. At karamihan sa atin ay hindi naunawaan ang kanilang kapangyarihan hanggang sa huli na ang lahat. Nakikita ninyo, ang makita ay tungkol sa pakiramdam na kilala ka, pinahahalagahan, pakiramdam na mahalaga ang iyong panloob na mundo sa iba. Para sa mga kababaihan, lalo na sa pagtanda, ang ganoong uri ng koneksyon ay nagiging mas mahalaga kaysa sa anumang regalo, anumang papuri o anumang bakasyon. At para sa maraming lalaki, ang pagsisisi sa hindi pag-aalok nito ay dumarating lamang matapos lumipas ang pagkakataon. Kaya kung nakikinig kayo rito ngayon at meron pa kayong kasama, o kahit na isang tawag lang siya sa telepono, huwag nang maghintay. Makita ninyo siya ngayon. Pansinin ang kislap sa kanyang mga mata. Tanungin kung ano ang kanyang mga pangarap. Ipaalala sa kanya sa pamamagitan ng inyong boses at atensyon na mahalaga pa rin siya dahil totoo iyon. At sa sandaling simulan ninyong makita siya, tunay na makita siya, magsisimula kayong maunawaan kung gaano na niya katagal iyong hinihintay. Ngayon, gaano man kapangyarihan ang katotohanan iyon, ang ikalawang lihim ay isa na mas kakaunting lalaki ang nangangahas harapin. Wala itong kinalaman sa kung ano ang sinasabi natin, at lahat ay tungkol sa kung ano ang hindi natin sinasabi. Manatili kayo sa akin dahil ang susunod na ito ay maaaring magbago kung paano kayo makipag-usap magpakailanman. Ikalawa, mas nasasaktan siya sa katahimikan kaysa sa galit. Narito ang isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa nagawa na ang pinsala ang katahimikan, ang uri na inakala nating ligtas o kahit magalang ay maaaring tahimik na maging pinakamatulis na sandata sa isang relasyon. Lumaki tayong naniniwala na kapag nagiging tensyonado ang mga bagay, mas mabuting walang sabihin kaysa makapagsabi ng mali. Itinuro sa atin na ang pagtitimpi ay tanda ng kontrol ng pagiging mas nakatatanda o bigger man. Ngunit narito ang katotohanan, isa na inamin sa akin ng libu-libong matatandang lalaki, madalas sa gitna ng mga luha, ang hindi mo sinasabi ay madalas na mas nakakasakit sa kanya kaysa sa anumang sinabi mo ng malakas. Kapag ang isang lalaki ay nanahimik, kapag siya'y pumapasok sa kanyang sarili at iniiwan siya na may blankong pader, hindi niya iyon binibigyang kahulugan bilang kapayapaan. Binibigyang kahulugan niya iyon bilang pagkawala. At ang emosyonal na pagkawala, lalo na sa isang pangmatagalang relasyon, ay isa sa pinakamalalim na anyo ng sakit na maaaring maramdaman ng isang babae. Hindi dahil kailangan niya ng patuloy na pag-uusap o mga dramatikong kilos, kundi dahil ang katahimikan ay parang pagtanggi. Sinasabi nito sa kanya, hindi ka karapat-dapat kausapin o masyadong mabigat ang iyong nararamdaman. O hindi ako lalapit, lumalayo ako. Ang nakakadurog puso ay hindi alam ng maraming lalaki na ginagawa nila ito. Nanahimik tayo para iwasan ang alitan. Umuurong tayo kapag nalulula. Inaakala nating maiintindihan niya na ang ating katahimikan ay nangangahulugang nag-iisip tayo, nagpoproseso, o sinusubukang panatilihing kalmado ang mga bagay. Ngunit sa kanya, madalas itong nangangahulugan
na iniwan mo siyang mag-isa sa pinakamahihirap na bahagi. At sa paglipas ng panahon, ang katahimikang iyon ay nagiging mas malakas kaysa sa anumang argumento. Nagiging paulit-ulit na mensahe ito na nagsasabing, mag-isa ka. Ibinahagi sa akin ng mga matatandang lalaki ang pagsisising ito ng higit sa anupaman. Akala ko pinoprotektahan ko siya sa pamamagitan ng pananahimik. Sasabihin nila, hindi ko alam na pinaparamdam ko sa kanya na inabandona ko siya. Iyon ang uri ng katotohanan na hindi karaniwang lumilitaw sa mga unang taon. Nagpapakita ito sa tahimik na mga hapunan, sa hindi nasasabing mga hinanakit, sa paraan ng unti-unti niyang pagsisimulang sarilinin ang kanyang mga damdamin dahil pagod na siyang umabot at walang marinig na tugon. At ang pinakamasama, hindi niya palaging sasabihin sa iyo na nasasaktan siya. Madalas na dinadala ng mga babae ang bigat na iyon ng tahimik, umaasang mapapansin mo, umaasang ikaw ang unang magsasalita. Ngunit kung hindi darating ang araw na iyon, may isang bagay sa kanya na dahan-dahang nagsasara, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lubos na pagkapagod. Ang nais malaman ng karamihan sa atin noon pa ay hindi siya naghahanap ng perpektong mga salita. Hindi niya kailangan ng mga solusyon, talumpati o kahusayan sa pagsasalita. Kailangan lang niya ng katapatan. Ang isang simpleng, naririnig kita o hindi ko sigurado kung ano ang sasabihin pero narito ako, ay nangangahulugan ng lahat. Nais niya ng koneksyon, hindi pagwawasto. Presensya, hindi pagganap. Isang boses, hindi isang hatol. Ang kapangyarihan ng pagpapakita gamit ang iyong mga salita, lalo na kapag mahirap, ay isa sa pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa kanya. Dahil kapag nagsasalita ka, kahit hindi perpekto, naririnig niyang sapat siyang mahalaga para subukan mo. At habang tayo'y tumatanda, ang ganoong uri ng pagsisikap ay nagiging mas makabuluhan kaysa sa anumang mabibili ng pera. Kaya kung masyado ka ng matagal na tahimik, kung may distansyang nabubuo, hindi mo kailangan ng isang dramatikong talumpati para ayusin ito. Kailangan mo lang basagin ang katahimikan. Sabihin ang isang bagay na totoo. Sabihin ang isang bagay ngayon. Huwag hayaang pigilan ka ng pride o takot mula sa iisang bagay na maaaring maibalik ang nawawala. At gaano man kahirap ang katotohanang iyon, ang susunod ay mas mahirap pang harapin. Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang hindi mo nasabi. Ito'y tungkol sa mga partikular na salita na hindi mo kailanman sinabi, ang mga pinakakailangan niya, at ang tahimik at bakanteng mga puwang na iniwan ng mga ito. Manatili kayo sa akin dahil ang ikatlong lihim ang madalas na nag-iiwan ng pinakamalalim na marka. Ikatlo, hindi niya kailanman nakalimutan ang mga salitang hindi mo sinabi. Mayroong isang uri ng katahimikan na hindi parang kapayapaan. Ito'y nananatili, umaalingaw-ngaw. Nagiging anino ito na sumusunod sa kanya sa paglipas ng mga taon, lumilitaw sa mga tahimik na sandali kapag siya'y nag-iisa, kapag iniisip niya kung tunay mo bang nakita ang kanyang dinadala. At hindi ito tungkol sa mga salitang sinabi mo sa galit o sa mga namalimong nasabi sa pagkabigo. Ito'y tungkol sa mga salitang hindi mo kailanman sinabi ang mga hinintay niya pinanabikan at hindi kailanman narinig.
Ang sinasabi sa akin ng karamihan sa mga matatandang lalaki sa pagbabalik-tanaw ay nais sana nilang malaman kung gaano talaga kapangyarihan ang kanilang mga salita. Hindi ang malalaking talumpati o engrandeng deklarasyon, kundi ang pang-araw-araw na pagkilala na simpleng nagsasabing, nakikita kita, pinahahalagahan kita, mahalaga ka sa akin. Ito ang mga salitang tila maliit sa panahong iyon, ngunit nagiging napakalaki sa kanilang kawalan. Dahil hindi nakakalimutan ng mga babae ang ganoong uri ng katahimikan. Naaalala nila ang mga bakanteng puwang kung saan dapat sana'y ipinahayag ng malakas ang pag-ibig. Maaaring inakala mong alam na niya. Maaaring naniwala kang nararamdaman niya kung gaano mo siya kamahal sa pamamagitan lamang ng iyong pagpapakita. Masipag magtrabaho, nag-aayos ng mga bagay, nagbabayad ng mga bayarin, nananatiling tapat. At oo, ang mga kilos na iyon ay may malaking kahulugan. Ngunit para sa kanya, ang pag-ibig ay madalas na nabubuhay sa wika. Yumayabong ito sa mga espasyo kung saan sinasabi mong, ang ganda mo ngayon kahit pagkatapos ng 30 taon. O lubos akong ipinagmamalaki ka kapag kino-question niya ang sarili niyang halaga. O simpleng salamat kapag napakarami na niyang naibigay at marahil ay hindi napansin. Ang nakakadurog pusong katotohanan ay maraming babae ang dumaan sa mga dekada ng pagsasama nang hindi tunay na naririnig ang mga salitang pinakakailangan nila. Nagpalaki sila ng mga anak, sumuporta sa mga karera, namamahala ng mga tahanan at pinanatiling buo ang mga pamilya, lahat habang tahimik na nag-iisip kung ang kanilang pagsisikap, ang kanilang esensya ay tunay bang nakita at naipahayag. At nang hindi dumating ang mga salitang iyon, karaniway hindi sila nagrereklamo. Karamihan sa mga babae ay hindi. Nagsisimula lang silang tumigas kahit kaunti. Humihinto sila sa pag-asa. At sa kalaunan, humihinto sila sa paghingi. At narito ang kailangan ninyong malaman, hindi pa huli ang lahat. Kahit na naipon na ang mga taon, kahit na iniisip ninyong hindi na siya naghihintay, kahit na hindi kayo sigurado kung maniniwala pa siya sa inyo ngayon, meron pa ring napakalaking kapangyarihan sa pagbibigay sa kanya ng mga salitang na-miss niya. Dahil ang mga hindi nasabing pagkilala, ang mga hindi naipahayag na pagpapahalaga, nabubuhay pa rin iyon sa isang lugar sa kanyang puso. At ang marinig ang mga ito, lalo na mula sa inyo, ay maaaring maging nakapagpapagaling sa mga paraang hindi ninyo pa naiisip. Sabihin ninyo sa kanya ang hindi ninyo nasabi. Magsalita kayo sa katahimikang nabuo sa pagitan ninyo. Tumingin kayo sa kanyang mga mata at sabihin kung ano ang matagal ninyo nang kinikimkim na napansin ninyo, na pinahalagahan ninyo, na masuwerte pa rin kayong makasama siya. Hindi dahil dapat ninyong gawin, kundi dahil totoo ito. Dahil kapag sinasabi natin ang ating nararamdaman, ibinabalik natin sa kanya ang isang bagay na sinubukang kunin ng panahon, ang kanyang pakiramdam na pinahahalagahan, naaalala at minamahal. Walang halaga ang mga salita, ngunit ang kanilang kawalan ay nagdadala ng pinakamataas na presyo. At habang tayo'y tumatanda, mas nauunawaan natin na hindi ang mga argumento o pagkakamali ang pinakatumutugis sa atin. Ito'y ang pag-ibig na hindi natin naipahayag noong may pagkakataon pa tayo.
At habang ang lihim na iyon ay nag-iwan sa maraming lalaki ng mabigat na puso, ang susunod na katotohanan ay mas malalim pa, dahil ito'y tumutukoy sa isang lugar na madalas nating iniiwasan: kung paano tayo nagpapakita ng emosyonal na suporta at kung ano talaga ang kanyang hinahangad sa ilalim ng bawat pag-uusap, bawat haplos, bawat taon. Ang ibabahagi ko sa susunod ay maaaring ganap na magbago kung paano ninyo nauunawaan ang pagiging malapit. Manatili kayo sa akin. Ang ikaapat na lihim ay maaaring siyang hinihintay niya sa buong buhay niya na inyong maunawaan. Ikaapat, ang emosyonal na pagiging malapit ang kanyang pinakadakilang pangangailangan, higit pa sa pisikal. Karamihan sa mga lalaki ay lumaki na naniniwalang ang pisikal na pagiging malapit ang pinakamalalim na anyo ng koneksyon sa isang relasyon. Itinuro sa atin direkta man o hindi na ang isang mabuting asawa ay nagbibigay kasiyahan sa kanyang may bahay sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, sa pamamagitan ng haplos ng pisikal na presensya ng katapatan sa tradisyonal na paraan. At bagamat ang mga bagay na iyon ay talagang mahalaga at lubhang importante, may isang uri ng pagiging malapit na mas malalim pa, isa na marami sa atin ang hindi kailanman natutunang ibigay, at isa na napakaraming babae ang tahimik na hinahangad sa loob ng mga dekada. Ang sinabi sa akin ng mga matatandang lalaki paulit-ulit ay ito: nais sana nilang may nagturo sa kanila na ang emosyonal na pagiging malapit ang uri kung saan ang isang babae ay nararamdamang tunay na ligtas na maging siya mismo, mahina, magulo, ganap na bukas, ay siyang lumilikha ng pangmatagalang pag-ibig. Hindi ang uri ng pag-ibig na kumukupas kapag nagbabago ang hitsura o bumabagal ang katawan, kundi ang uri na nananatili, lumalakas at lumalago kahit sa katahimikan at katandaan. Ang emosyonal na pagiging malapit ay hindi tungkol sa pag-aayos ng kanyang mga problema o pag-aalok ng palaging payo. Ito'y tungkol sa pagpapakita na bukas ang iyong puso. Ito'y tungkol sa pagpapasok sa kanya sa iyong panloob na mundo, ang iyong mga takot, iyong mga pag-asa, iyong mga pagdududa, iyong mga pinahahalagahang alaala. Ito'y tungkol sa pagpapakita sa kanya ng lalaki sa ilalim ng baluti, dahil ang pinakahahangad ng maraming babae ay hindi lamang mahawakan kundi mapapasok. Nais nilang maramdamang emosyonal na inaalagaan, malaman na sapat ang tiwala mo sa kanila para ibahagi ang mga bahagi ng iyong sarili na karaniwan mong itinatago. At narito ang bahaging hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki: ang pagiging emosyonal na bukas ay hindi ka ginagawang mahina. Ginagawa ka nitong mapagkakatiwalaan. Sinasabi nito sa kanya na hindi siya nag-iisa sa emosyonal na gawain ng relasyon. Sinasabi nito sa kanya na hindi ka lamang partner sa pisikal na aspeto, kundi isang tunay na kasama sa pinakamalalim na bahagi ng buhay. Maraming babae ang gumugugol ng mga taon sa paghihintay na magbukas ang kanilang mga asawa na sabihin sa kanila ang higit pa sa mababaw na mga sagot, na tingnan sila sa mata at sabihing natatakot ako, o medyo nalilito ako minsan, o kahit na kailangan kita. At kapag hindi dumating ang ganoong uri ng pagbabahagi,
nagsisimula silang makaramdam na may isang bagay na fundamental na nawawala na, para bang pinapayagan lamang silang makapasok sa isang maliit, maingat na piniling bahagi ng iyong mundo, gayong ang tanging nais nila ay lubos na tanggapin sa kabuuan nito. Madalas ipinapalagay ng mga lalaki na ang pagiging malakas ay nangangahulugang pananahimik, pagiging hindi natitinag. Ngunit ang nagpapahalaga sa isang lalaki sa isang babae ay hindi kung gaano karami ang kaya niyang dalhin ng mag-isa. Ito'y kung gaano siya kahandang ibahagi ang bigat sa kanya. Doon nabubuhay ang tunay na koneksyon. Doon nabubuo ang malalim na tiwala. At doon nagsisimula ang tunay na pagiging malapit, hindi lamang sa silid-tulugan, kundi sa mga tahimik na sandaling iyon kung saan bukas ang mga puso, hindi lamang ang mga katawan. Kung kayo'y higit sa 10 na anyos na at nahihirapan pa ring ipahayag ang inyong sarili ng emosyonal, hindi kayo nag-iisa. Maraming lalaki sa inyong edad ang hindi kailanman nabigyan ng wika o pahintulot para sa ganoong uri ng koneksyon. Ngunit hindi pa huli para matuto. Magsimula sa maliit. Maging mausisa sa kanyang mga iniisip at nararamdaman. Sabihin sa kanya ang isang bagay na totoo tungkol sa iyong nararamdaman, kahit na hindi komportable sa simula. Anyayahan siya sa iyong mundo, hindi lamang sa bahaging nag-aayos ng mga bagay o nagbibigay, kundi sa bahaging nag-iisip, nakakaramdam, naaalala at nagtataka. Dahil kapag ginawa ninyo iyon, kapag sinimulan ninyong buuin ang tunay na emosyonal na pagiging malapit, ibibigay ninyo sa kanya ang isang bagay na malamang na matagal na niyang inaasam, ang malalim na pakiramdam na tunay na kilala at lubos na minamahal, hindi lamang sa kung ano ang ginagawa niya, kundi sa kabuuan ng kung sino siya. Ngayon, kung ang katotohanan ito ay may pumukaw sa inyo, ang susunod ay mas tatama pa sa puso. Dahil sa susunod na lihim, hindi natin pinag-uusapan kung ano ang ibinibigay mo o kung ano ang ipinapakita mo. Pinag-uusapan natin kung ano ang itinitigil mong gawin. At para sa maraming lalaki itong isang banayad, madalas na hindi namamalayang pagkakamali ay tahimik na nagtulak sa babaeng mahal nila papalayo ng hindi nila namamalayan. Manatili kayo sa akin. Ang ikalimang lihim ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pakikinig magpakailanman. Ikalima, hindi niya nais na ayusin mo ang kanyang mga problema. Nais niyang damhin mo ang mga ito kasama niya. Mahirap itong marinig para sa maraming lalaki dahil hinahamon nito ang isang bagay na itinuro sa atin sa buong buhay natin. Bilang mga batang lalaki, pinalaki tayong maging tagapag-ayos. Kung may sirang bagay, kinukumpuni natin. Kung may nasasaktan, pumapasok tayo na may solusyon. Ito ang madalas nating paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ito ang paraan natin para protektahan ang mga taong mahal natin. Ngunit narito ang lihim na nais nating matutunan mga dekada na ang nakalipas kapag ibinabahagi ng isang babae ang kanyang sakit, ang kanyang mga alalahanin, o ang kanyang mga pagkabigo, karaniway hindi siya humihingi sa iyo na lutasin ito. Hinihiling niyang damhin mo ito kasama niya. Ang katotohanan ito ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin.
Hindi niya kailangan na ikaw ang kanyang mekaniko, kanyang financial analyst, o kanyang tagapagligtas. Sa mga sandaling iyon ng pagbabahagi, kailangan kanyang maging saksi. Kapag sinasabi niya sa iyo kung ano ang nasa isip niya, kung ano ang bumibigat sa kanyang puso, hindi siya nag-aabot sa iyo ng problemang aayusin. Inaabot niya sa iyo ang isang piraso ng kanyang sarili. At kung paano mo hawakan ang pirasong iyon, ay nagsasabi sa kanya ng lahat. Ang pagkakamaling nagagawa ng napakarami sa atin ay ang masyadong mabilis na pagtalon sa payo. Naririnig natin ang kanyang paghihirap at pumapasok tayo sa action mode. Nag-aalok tayo ng mga mungkahi, sinusubukan nating pasayahin siya, maaari pa nating maliitin ang kanyang mga takot na taos-pusong iniisip na tinutulungan natin siyang gumaan ang pakiramdam. Ngunit sa kanya, madalas itong parang pagbabalewala. Parang hindi tayo tunay na nakikinig, na para bang sinusubukan nating lampasan ang kanyang sakit sa halip na umupo kasama niya roon sandali. At narito ang mahirap na katotohanan, ang mabuting hangaring iyon na mag-ayos ay maaaring hindi sinasadyang magparamdam sa kanya na emosyonal na nag-iisa. Dahil ang talagang kailangan niya sa mga sandaling iyon ay koneksyon, hindi pagwawasto. Presensya, hindi isang plano. Nais niyang malaman na sapat na mahalaga ang kanyang nararamdaman para manatili ka roon kasama niya, hindi para subukang humanap ng paraan para malampasan ito. Nakausap ko ang hindi mabilang na matatandang lalaki na sa pagbabalik tanaw, na pagtanto nilang ginugol nila ang mga taon sa pagsisikap na ayusin ang hindi naman kailangang ayusin. Gayong ang tanging nais niya ay ang sila'y magmalasakit ng malalim, tahimik at palagian. At sinasabi nila sa akin na may masakit na katapatan na kung maibabalik lang nila ang panahon, mas kaunti sana ang kanilang sinabi at mas marami ang pinakinggan. Natutunan sana nilang makasama lang siya sa sandaling iyon nang hindi nagmamadali sa katapusan ng kwento o nag-aalok ng hindi hinihinging mga solusyon. Ang damhin ang kanyang sakit kasama niya ay hindi nangangahulugang kailangan mong dalhin lahat o kailangan mong lutasin ito. Nangangahulugan lamang ito ng pagpapaalam sa kanya na hindi niya ito dinadala ng mag-isa. At minsan, sapat na ang ilang simpleng salita, mukhang napakahirap niyan. Narito ako, kasama mo. Hindi ko alam kung ano talaga ang sasabihin, pero gusto kong maintindihan. Hindi ito mga magagarbong parirala, ngunit napakalakas ng mga ito dahil sinasabi nila sa kanya, nakikita kita. Naririnig kita, mananatili ako. Hindi pa huli para baguhin ang paraan ng iyong pagtugon. Kahit na ginugol mo ang buong buhay sa pag-aalok ng mga solusyon, ngayon ang araw na maaari kang mag-alok ng isang bagay na mas makabuluhan pa, ang pakikiramay o empathy. Ang iyong kakayahang kumonekta sa pamamagitan ng pinagsasaluhang emosyon ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang payo na maibibigay mo. At ang kagandahan ng pagtanda ay madalas na sa wakas ay meron ka ng oras at perspektibo para bumagal at tunay na makinig, hindi lamang gamit ang iyong mga tainga, kundi gamit ang iyong puso. At kung nagtataka kayo kung kailangan pa ba niya iyon mula sa inyo pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ang sagot ay oo.
higit kailanman. Dahil ang emosyonal na pagsasama ay hindi isang bagay na nilalakihan natin. Ito'y isang bagay na ating kinagigisnan ng mas malalim sa bawat lumilipas na taon. Ngayon, kung nagulat kayo sa katotohanang iyon, ang susunod ay maaaring ganap na yumanig sa inyong pangunawa sa pag-ibig. Dahil ang ika-6 na lihim ay walang kinalaman sa kung ano ang ginagawa ninyo para sa Kanya, at lahat ay tungkol sa kung sino kayo kapag siya'y pinakanatatakot o mahina. Manatili kayo sa akin. Itong susunod na pananaw ay maaaring ang pagbabagong hinihintay ng inyong relasyon. Ika-6, hinahanap niya ang kaligtasan sa iyong enerhiya, hindi lamang sa iyong mga kamay. Karamihan sa mga lalaki ay labis na ipinagmamalaki ang pagiging tagapagtanggol. Ganyan pinalaki ang marami sa atin. Itinuro sa ating ipagtanggol, protektahan ilayo sa panganib ang mga taong mahal natin. At para sa marami sa atin, lalo na noong kabataan pa, ang proteksyon ay nangangahulugang pisikal na lakas, ang kakayahang pumagitna sa Kanya, at sa panganib, asikasuhin ang mabibigat na pisikal na gawain, iparamdam sa Kanya na ligtas siya sa mundong nakapaligid sa Kanya. Ngunit ang nais sanang maunawaan ng karamihan sa mga matatandang lalaki ng mas maaga ay ang kailangan ng isang babae higit pa sa pisikal na proteksyon ay emosyonal na kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan sa iyong mga kamay, kundi kaligtasan sa iyong enerhiya, sa iyong presensya, sa iyong mga reaksyon, sa mismong tono ng iyong boses. Ayaw niyang maramdaman na kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos o salita sa paligid mo. Ayaw niyang maghanda ang sarili kapag may binabanggit siyang mahirap o emosyonal na natatakot na ikaw ay mananahimik, magagalit o lalayo. Ang emosyonal na kaligtasan ay nangangahulugang maaari siyang maging ganap na siya magulo, mahina, nalilito, masaya, lahat ng iyon, at mararamdaman pa rin niyang lubos siyang tinatanggap. Nangangahulugan itong alam niyang hindi mo siya gagawing maliit dahil sa pagiging sensitibo o baliw, dahil sa pagkagalit o mahirap pakisamahan, dahil sa pagkakaroon ng mga pangangailangan. Ito ang uri ng kaligtasan na sa totoo lang karamihan sa mga lalaki ay hindi naturuang likhain. Natuto tayong lumutas ng mga problema, hindi kinakailangang magbigay ng espasyo. Natuto tayong magpakita ng katatagan, hindi palaging ng banayad na kahinahunan. Ngunit ang kailangan ng maraming babae ng higit sa halos ano paman ay isang matatag na presensya, isang lalaking hindi nagugulat kapag tumataas ang emosyon, isang lalaking nananatiling malambot at bukas sa kanyang enerhiya kahit na nagiging mahirap ang usapan, isang lalaking nang hindi kinakailangang mag-ayos o magtanggol ay simpleng nagpapahiwatig ng, "Narito ako, ligtas ka sa akin." Kapag naramdaman niya ang malalim na kaligtasang iyon sa iyong enerhiya, ibibigay niya sa iyo ang mga bahagi ng kanyang sarili na walang ibang nakakakita. Ibababa niya ang mga pader na maaaring taon niyang itinayo. Titigil siyang subukang maging perpekto o malakas sa lahat ng oras dahil alam niyang hindi niya kailangang maging ganoon kapag kasama ka. At doon lumalalim ang relasyon sa isang pambihirang paraan, hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos
o magagarbong salita, kundi sa pamamagitan ng tahimik at palagiang kapangyarihan ng emosyonal na katatagan. Nakausap ko ang maraming matatandang lalaki na nagsasabing lagi nilang iniisip na ginagawa nila ang lahat ng tama. Sila'y tapat, masipag at responsable. Ngunit sa pagbabalik tanaw, napagtanto nilang madalas silang nagdadala ng tensyon sa silid ng hindi nila namamalayan. Hindi sila sumisigaw, ngunit marahil ay malalim silang bumubuntong hininga. Hindi sila nakikipagtalo, ngunit nananahimik sila. At ang hindi nila naintindihan noon ay ang mga sandaling iyon, ang mga tahimik at reaktibong pattern na iyon ang nagparamdam sa kanya na hindi siya tunay na ligtas na maging kanyang tunay na sarili. Ang emosyonal na kaligtasan ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Ito'y tungkol sa kanyang kaalaman na kapag binuksan niya ang kanyang puso, hindi mo siya parurusahan para rito direkta man o hindi. Na kapag siya'y nalulula, hindi mo siya ipaparamdam na pabigat. Na kapag siya'y natatakot o malungkot, hindi niya kailangang itago ito o humingi ng tawad para rito. At narito ang magandang bahagi, hindi pa huli para simulan ang pag-aalok niyan. Maaari mong baguhin ang iyong enerhiya sa anumang yugto ng buhay. Matututunan mong huminto bago mag-react, huminga bago tumugon, manguna gamit ang presensya sa halip na presyon. At kapag ginawa mo iyon, mararamdaman niya ito marahil hindi sa salita sa simula, kundi sa kanyang buong pagkatao. Dahil ang kaligtasan ay hindi lamang isang bagay na sinasabi mo, ito'y isang bagay na iyong nagiging ikaw. Kung nagtataka kayo kung bakit ang ilang mga pag-uusap ay laging parang mabigat, kung bakit tila nag-aalangan siyang magbukas tungkol sa ilang partikular na bagay, o kung bakit may pakiramdam ng pagkakahiwalay kahit walang hayagang mali. Ito maaaring ang pinag-uugatang dahilan. Ang kakulangan ng emosyonal na kaligtasan ay hindi laging maingay. Madalas itong banayad. Ngunit sa sandaling matutunan mong sadyaing magdala ng kapayapaan at katatagan sa inyong pinagsasaluhang espasyo, sa halip na hindi nasasabing tensyon, lahat ay nagsisimulang magbago. At ngayon narating na natin ang huling lihim. Ito ang maaaring hindi niya kailanman sabihin ng malakas, ngunit madalas itong nabubuhay sa ilalim lamang ng kanyang balat. Wala itong kinalaman sa romansa, sa karaniwang kahulugan, o sa mainitang pag-uusap o kahit sa alitan. Ito'y tungkol sa oras at sa paglipas nito at sa iisang bagay na pinakakinatatakutan niya habang lumilipas ang mga taon. Maniwala kayo sa akin. Itong huli ay maaaring siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikapito, mas takot siya sa pagsisisi kaysa sa pagtanda. Mayroong isang bagay na hindi lubos na napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa mas huling bahagi na ng buhay. Kapag tahimik na ang bahay, kapag malalaki na ang mga anak at ang mga taon ay umaabot sa likuran mo na parang mga kabanata sa isang librong naisulat na. Madalas nating inaakala na kinatatakutan ng mga babae ang pagtanda mismo, ang mga kulubot, ang puting buhok, ang mga pagbabago sa kanilang katawan. Ngunit para sa marami, hindi iyon ang pinakamalalim na takot. Ang katotohanan, madalas na hindi nasasabi, ay ang mas kinatatakutan niya ang maaaring magpagising sa kanya sa gabi. Kahit hindi niya ito sinasabi ng malakas, ay ang pagsisisi. Hindi
Hindi ito pangunahin tungkol sa pagtanda. Ito'y tungkol sa panahong itinuring na nasayang sa pag-ibig na hindi lubos na naipahayag o natanggap sa mga pakikipagsapalarang palaging ipinagpapaliban sa mahahalagang pag-uusap na hindi kailanman naganap. At kung kayo'y nasa 60s, 70s o higit pa, malamang na alam ninyo rin ang pakiramdam na ito dahil ang pagsisisi ay hindi karaniwang dumarating ng biglaan. Dahan-dahan itong pumapasok, madalas na nagpapakita sa anyo ng paano kung at bakit hindi ko. Ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang refleksyon sa salamin. Ito'y ang kumakagat na pakiramdam na marahil ay hindi niya nabuhay ang kanyang buhay ng kasing lubos ng kanyang inaasahan. Na marahil ang pag-ibig sa pagitan ninyo ay maaaring mas lumalim pa, naging mas mayaman. Na marahil napakaraming araw, linggo at taon ang lumipas kung saan kayo'y parehong nasa iisang silid, ngunit hindi tunay, malalim na magkasama. Hindi siya pangunahing naghahangad ng kabataan. Naghahangad siya ng kahulugan ng tunay na presensya ng mga sandaling parang buhay na buhay at masigla. Maraming matatandang lalaki ang nagsabi sa akin na akala nila ang kanilang mga asawa ay simpleng nananahimik na nagiging mas tahimik, marahil mas kontento na sa simpleng pamumuhay. Ngunit minsan, ang talagang nangyayari ay isang bagay na mas malalim at mas nakakaantig. Maaaring tahimik niyang ipinagdaramdam ang koneksyon na maaaring nangyari nag-iisip kung huli na ba para maibalik ito. At narito ang nakakadurog pusong katotohanan. Maraming babae ang hindi kailanman nagsasabi ng mga bagay na ito ng malakas. Dinadala nila ang tahimik na kalungkutang ito, ang hindi natupad na paghahangad na ito sa loob dahil ayaw nilang magmukhang walang utang na loob o masyadong madrama. Ayaw kanilang saktan. Ngunit kung titingnan ninyong mabuti, maaari ninyo itong makita sa kanyang mga mata kapag pinagmamasdan niya ang isang matandang mag-asawang magkahawak kamay sa parke. Maaari ninyo itong marinig sa malamyos na paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa mga taong iyon noong kayo'y parehong masyadong abala para bumagal. Maaari ninyo itong maramdaman kapag nagtatanong siya, naaalala mo ba yung maliit na lugar na lagi nating sinasabing pupuntahan natin? Hindi niya hinihiling sa inyong ibalik ang oras. Imposible iyon. Siya'y banayad madalas na hindi namamalayan na nagtatanong kung may oras pa. May oras pa bang mabuhay nang hindi nag-iipon ng mga bagong pagsisisi? May puwang pa bang gumawa ng mga bago at masiglang alaala? Sumayaw sa kusina, tumawa nang may kalayaang pinagsaluhan ninyo noong una kayong nagmamahalan. Sa wakas ay masabi ang mahahalagang bagay na matagal nang hindi nasasabi. At narito ang bahaging hindi lubos na nauunawaan ng karamihan sa mga lalaki. Hanggang minsan, parang huli na ang lahat, meron pa kayong kapangyarihang ibigay sa kanya ang mga sandaling iyon. Meron pa kayong oras, 1 taon man yan o 20 taon, para ialok sa kanya ang uri ng presensya, pang-unawa at aktibong pag-ibig na maaaring magparamdam na mas buo ang nakaraan at mas maliwanag ang hinaharap. Hindi ito laging nangangailangan ng malalaking kilos.
Nangangailangan ito ng atensyon. Nangangailangan ito ng intensyon. Nangangailangan ito ng pagtingin sa babaeng nasa tabi mo at pagpili ngayon na mahalin siya sa paraang lagi niyang inaasahan, sa mga paraang mas malinaw mo nang nauunawaan ngayon. Ito ang tunay niyang kinatatakutang mawala, hindi kabataan, hindi walang kapintasang kagandahan, kundi malalim pang kaluluwang koneksyon, ang uri ng koneksyon na nagpaparamdam na sulit ang buhay, lalo na sa mga huli at mahahalagang kabanata nito. At kung nakaabot kayo hanggang dito, kung may isang bagay sa mga salitang ito na pumukaw ng isang alaala, isang realisasyon, marahil kahit isang pakiramdam ng sarili ninyong pagsisisi, alam na ninyo na ang huling katotohanan ito ay hindi lamang tungkol sa Kanya. Ito'y tungkol din sa inyo. Dahil sa huli, hindi lamang mga babae ang natatakot sa pagsisisi. Ito'y isang malalim na karanasang pantao. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pa akong bagay na nais kong iwan sa inyo. Hindi ito isa pang lihim, kundi isang bagay na marahil ay mas malalim pa, isang simple at pangkalahatang katotohanan tungkol sa pag-ibig, pagtanda, at kung ano talaga ang mahalaga bago maubos ang ating oras. Manatili kayo sa akin para sa huling kaisipang ito, dahil tunay nitong mababago kung paano kayo mamumuhay bawat araw mula ngayon. Habang tayo'y tumatanda, madalas na hindi ang mga pagkakamaling nagawa natin ang pinakamabigat sa ating mga puso. Ito'y ang mga sandaling pinalampas natin, ang mga mapagmahal na bagay na hindi natin nasabi, ang mga pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon na hindi natin kinuha. Para sa maraming babae, ang tahimik na kirot na iyon na nagmula sa hindi natupad na mga pangangailangan para sa koneksyon ay nabuhay sa likuran sa loob ng maraming taon, madalas na nakatago sa likod ng pang-araw-araw na mga responsibilidad, gawain at inaasahan ng lipunan. Maaaring hindi niya ito sinabi ng hayagan, ngunit hinangad niyang tunay na makita, hindi lamang mapansin ng pahapyaw. Kinailangan niya ang inyong boses, ang inyong pakikipag-ugnayan, hindi ang inyong maalalahanin, ngunit nag-iisang katahimikan. Umasa siya sa inyong emosyonal na presensya, hindi lamang sa inyong praktikal na mga kilos. At higit sa lahat, kinailangan niyang malaman na ligtas siyang maging eksakto kung sino siya, kasama ang kanyang mga kalakasan at kahinaan, nang walang paghusga, walang takot, at walang presyon na maging anupaman maliban sa kanyang sarili. Bawat isa sa 7 katotohanang ito na aking ibinahagi ay nagmula sa isang buhay ng mga pag-uusap, pangunahin sa mga lalaking nakakita lamang sa mga dinamikang ito nang may buong kalinawan matapos lumipas ang mga dekada. Hindi nila sinasadyang magkamali. Bihira silang nagkulang sa pag-ibig. Madalas ay nagkulang lamang sila sa isang tiyak na uri ng pangunawa, isang emosyonal na kagamitan na hindi kailanman naibigay sa kanila. At halos lahat sila ay nagpahayag ng halos parehong damdamin. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Ngunit narito ang magandang biyaya, sa lahat ng ito, meron pa kayong oras. Kayo man ay 60, 70, 80 o higit pa, mayroon pa ring puwang para magmahal ng mas mahusay, makinig ng mas malalim, magsalita ng mas tapat, at mamuhay ng mas ganap. Hindi mahalaga kung gaano karaming oras ang lumipas o kung anong mga pagkakamali ang nagawa. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang gagawin ninyo
sa natitirang oras simula ngayon. Kaya kung may partikular na taong pumasok sa inyong isip habang nakikinig kayo rito, ang inyong asawa, inyong partner, marahil kahit ang inyong anak na babae o ibang mahalagang babae sa inyong buhay, hinihimok ko kayong umabot. Sabihin sa kanya ang isang bagay na hindi ninyo pa nasasabi. Tanungin siya kung ano pa ang kanyang inaasahan. Hawakan ang kanyang kamay ng mas matagal kaysa karaniwan. Ipaalam sa kanya sa pamamagitan ng inyong mga kilos at salita na kahit ngayon, lalo na ngayon sa panahong ito ng buhay, pinipili pa rin ninyong matuto at lumago sa kung paano ninyo siya minamahal. Dahil sa huli, ang tunay na regalo ay hindi ang pagkamit ng anumang uri ng romantikong perpeksyon. Ito'y ang pag-aalok ng palagian at taos-pusong presensya. At kung ibibigay ninyo iyon sa kanya ng tunay at bukas, maaaring matuklasan ninyong hindi pa pala huli ang lahat. Minsan ang pinakamakapangyarihan at nakapagpapagaling na mga pagbabago ay dumarating kapag tayo'y sapat ng matanda at sapat ng marunong para maunawaan kung ano talaga ang tunay na mahalaga. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung ito'y tumugma sa isang bagay sa inyong sariling buhay o mga relasyon, sana po ay ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang sa tingin ninyo ay makikinabang sa pakikinig dito. Malaking tulong po ang inyong komento kung ito ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.